249 na taon na ang nakalipas nang bumukas ang isang napakalaking dimensional gate sa kalangitan. Mula sa gate na ito, bumaba ang mga demonyo. Pagdating nila sa mundo, agad nilang ipinahayag ang kanilang layunin, sakupin ang sangkatauhan. Walang pag-aatubili, sinimulan ng mga nakakatakot na mga demonyo ang pagpatay sa mga tao. Nang mapagtanto ng sangkatauhan kung gaano kabigat ang sitwasyon, binuo ng Orthodox Alliance ang isang unit na pinangalanang Orthodox Heaven Demon Extermination Corps. Ipinahayag nila ang layunin nilang puksain ang mga demonyo. Ngunit makalipas lamang ang 3 araw, nagtagpo sila ng hukbong demonyo sa Anhui. Sa labang iyon, halos kalahati ng mga tao sa Central Plains ang nasawi. Makalipas ang 1 taon, nagsanib puwersa ang mga Orthodox at Unorthodox na martial artist upang buuin ang huling linya ng depensa sa Sichuan. Tumagal ng mahigit kalahating buwan ang matinding labanan doon, ngunit sa huli, 70% ng kanilang hukbo ang nasawi. Ang iilang nakaligtas ay ginawang alipin ng mga demonyo at dinala sa Demon Realm. Isa sa mga dinala roon ay si Bigong, ang ating pangunahing tauhan. Si Bigong ay isinilang na walang kakayahang gumamit ng inner energy. Ngunit nang sumailalim siya sa matinding eksperimento ng mga demonyo, natuklasan nilang siya ay kabilang sa isang bihirang uri. Matapos ang sunod-sunod na eksperimento at pagmamanipula ng utak sanhi upang mawala ang kanyang mga memorya, naging bahagi si Bigong ng hukbo ng Demon Realm. Naging aktibo si Bigong sa hukbong demonyo at nakiisa sa pagsakop sa iba't ibang dimensyon, kung saan siya ay responsable sa malawakang pagpatay. Pagkalipas ng 75 taon, itinalaga siya bilang isang commander sa ng mga demonyo. Ngunit makalipas ang 120 taon mula nang maging commander siya, nalaman at naalala niya ang totoong nangyari sa sariling dimensyon. Dahil dito, nagalit si Bigong at ginugol ang susunod na 50 taon sa paghahanap ng paraan upang maisakatuparan ang isang natatanging teknik. Pagkatapos ng 65 taon, isinagawa ni Bigong ang isang pag-aaklas laban sa Demon Realm. Ngunit makalipas lamang ang 1 linggo, tuluyang nabigo ang kanyang rebelyon, napulbos ang kanyang mga tauhan. Sa harap ng hari ng mga demonyo na si Turrent, bagbog sarado na si Bigong. Nilait siya ni Turrent, sinabing isinugol ni Bigong ang lahat ng nagawa niya para lang sa isang mahinang pag-aaklas. Tinawag siya ni Turrent sa pangalang demonyo niyang Shuits, ngunit sumigaw si Bigong at sinabing huwag siyang tawagin sa pangalang iyon. Inamin ni Turrent na bagamat mas mahina ang mga tao, taglay nila ang isang kahangahangang katangian, ang matinding pagnanais na mabuhay kahit sa pinakaimposibleng sitwasyon, at itinuturing niya itong natatanging lakas ng mga tao. Tinanong ni Turrent kung bakit bigla na lamang umakto si Bigong ng padalos-dalos matapos ang lahat ng taon. Ipinahayag ni Bigong na sinadya niyang gawin ito upang maranasan ang makipaglaban kay Turrent, at sa susunod nilang paghaharap ay magiging mas handa na siya upang talunin ito. Nagulat si Turrent sa sagot ni Bigong at sinabing kawili-wili ang pananaw nito, ngunit para sa kanya, isa itong kahangalan. Ipinabatid ni Turrent na wala siyang balak patawarin si Bigong. Sa kabila nito, tiwala rin si Bigong na hindi siya mamamatay sa kamay ni Turrent. Sa huling lakas na natitira sa kanya, pinaganya ni Bigong ang teknik na pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon. Biglang bumukas ang isang lila at kumikislap na portal mula sa langit. Natakpan nito si Bigong, at agad itong nakilala ni Turrent. Ang ginamit ni Bigong ay ang teknik na tinatawag na time regression, isang kapangyarihang bumabalik sa nakaraan gamit ang reinkarnasyon. Bago tuluyang lamunin ang portal, ipinagmalaki ni Bigong kay Turrent na sa susunod nilang pagkikita, magiging handa na siya at tatalunan niya ito, pati na rin ang lahat ng demonyo sa buong kalawakan. Natawa si Turrent at nagsabing inaabangan niya ang muli nilang pagkikita. Inamin din niyang si Bigong ang nag-iisang tao na kanyang kinilala, at sabik siyang makita kung ano ang kayang gawin nito sa susunod nilang laban. Samantala, sa Central Plains, bumagsak si Bigong sa bubong ng isang gusaling pangsining ng pakikipaglaban. Dahil sa ginamit niyang teknik, bumalik siya sa panahong 10 taon bago dumating ang mga demonyo. Ang gusaling iyon ay bahagi ng Orthodox Alliance, at ito ay ang Dragon Spring Academy. Habang kinukumpuni ng mga manggagawa ang sirang bubong, nag-usap ang dalawang lalaki na hindi makapaniwalang kidlat ang sumira sa bubong. Bukod pa rito, ang nataman lamang ng kidlat ay ang taong kilala nilang talunan, si Bigong.
Sa paningin ng lahat, si Bigong ay walang silbi dahil wala siyang inner energy. Nadismaya ang dalawang lalaki nang makitang buhay pa si Bigong, lalo't ang araw na iyon ay itinakda rin para sa kanyang pagbitay. Ngunit ang tinutukoy nilang bitay ay ang isang duelo. Si Bigong ay nakatakdang makipaglaban para sa posisyon ng Spear Assistant ng Dragon Spring Academy. Siya ang inaasahang matalo sa laban, habang ang kasalukuyang Spear Assistant, si Mayang, na kilala bilang Invincible Divine Spear, ay malakas sa pakikipaglaban at inirerekomendang mapanatili sa posisyon. Isang laban ito ng dangal at kinabukasan sa sining ng pakikipaglaban. Minamaliit ni Mayang si Bigong at sinabi pa niyang akala niya'y hindi sislipot ang huli matapos mabalita ang tinamaan ng kidlat. Hinikayat pa niya si Bigong na sumuko na lang. Ngunit nagsalita si Bigong at ikinwento kay Mayang ang isang kwento. Aniya, sa malayong hinaharap, mayroong isang instructor na ipinanganak na walang inner energy. Sa huli, nagdusa ito ng matinding pagkatalo sa isang pampublikong duelo. Inagaw sa kanya ang kanyang posisyon at napilitang gumawa ng mabababang trabaho. Labis ang paghihirap ng lalaking iyon. Hindi alam ni Mayang na ang kinukwento ni Bigong ay ang sariling nakaraan. Ipinahayag ni Bigong na matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Nag-init ang ulo ni Mayang sa narinig. Ginamit niya ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban, at bumalot sa kanya ang pulang aura habang inabante ang sibat kay Bigong. Ngunit laking gulat ni Mayang nang bigla na lamang lumitaw si Bigong sa kanyang likuran. Paalala ni Bigong, kailangan munang tumama ang sibat para gumana ang teknik ni Mayang. Nagalit si Mayang at mabilis na inindayog paatros ang sibat ngunit mabilis itong naiwasan ni Bigong. Hindi makapaniwala si Mayang na naiiwasan ni Bigong ang teknik na kanyang pinaghusayan sa loob ng mga dekada. Tinuwanan siya ni Bigong at sinabing mabagal ang teknik niya at hindi karapat-dapat ituro kaninuman. Hindi pa rin makapaniwala si Mayang, iniisip niyang sinuwerte lang si Bigong. Muling inayos ni Mayang ang posisyon at tumalon patungo kay Bigong gamit ang Falling Bull Strike. Ngunit hindi natinag si Bigong. Habang papalapit, sumigaw si Mayang na hindi ito makakaiwas sa kanyang atake. Ngunit biglang iniunat ni Bigong ang kanyang kamay, at mula rito ay lumabas ang isang fireball. Nabigla si Mayang at wala siyang nagawa kundi ang tamaan. Tumilapon si Mayang sa lupa. Nabigla at natakot ang mga manunood sa nasaksihan. Agad na idineklara ng tagapamahala ng duelo na tapos na ang laban. Tumayo si Bigong ng buong yabang habang si Mayang ay sumisigaw sa sakit, humihingi ng tubig upang maibsan ang pagkasunog. Sa lahat ng taon ng kanyang pakikibaka at buhay sa ilalim ng pananakop, natutunan ni Bigong ang isang napakahalagang bagay, na ang kanyang hityang arts ay isang uri ng mataas na antas ng mahika, na hindi gaanong naiiba sa sining ng pakikipaglaban. Napanganga ang mga nanunood sa nasaksihan nila. Ni minsan ay hindi pa sila nakakita ng ganoong uri ng sining ng pakikipaglaban. Nagsalita ang mga nakatatanda at sinabi kay Bigong na siya ang panalo, pero nagtaka sila kung paano siya biglang nakagamit ng internal energy. Sinabi ni Bigong sa kanila na swerte lang talaga ang lahat. Ipinaliwanag niya na ilang araw ang nakalipas, may kinain siyang halamang hindi niya pa nakikita noon. Ayon kay Bigong, dahil sa halamang iyon, nakayanan na niyang gumamit ng internal energy. Ngunit pinutol siya agad ng isa sa mga nakatatanda at sinabing alam nilang puro kalokohan ang sinasabi niya. Sinagot sila ni Bigong at sinabing nasa kanila kung maniniwala sila o hindi. Iginiit niya na hindi siya nandaye sa duelo, at wala rin naman sa mga patakaran na bawal gumamit ng ibang anyo ng pakikipaglaban bukod sa sibat. Para kay Bigong, wala siyang nakikitang dahilan kung bakit siya iniimbestigahan, panalo siya, at ito ay simpleng katotohanan. Isa sa mga nakatatanda ay halos pasabog na sa galit sa asal ni Bigong, ngunit pinakalma ito ng kasamahan niya. Nang iaanunsyo na sana ng isa sa kanila si Bigong bilang bagong vice instructor, bigla siyang pinigilan ni Bigong. May hinihiling siya, isang pagsusulit para ma-promote bilang official instructor. Nagulat ang lahat sa kanyang pahayag. Habang naglalakad si Bigong sa loob ng akademya, halos hindi siya maalisan ng tingin ng mga estudyante. Layunin ng Dragon Spring Academy na makapagsanay ng mga batang martial artists na magiging haligi ng Orthodox Alliance sa hinaharap. Tumatanggap ang paaralan ng mga kabataang edad 15 hanggang 18 mula sa mga sekta at angkang may sapat na lakas o pangalan. Ang mga tagapagturo rito ay mga bihasang mandirigma mula sa Orthodox Alliance,
at sila ay nahahati sa assistant instructors at senior instructors. Maya-maya, habang papasok na si Bigong sa kanyang silid, hinarang siya ng manggagamot ng paaralan, si Jinbek. Tinanong siya nito kung paano siya biglang nakagamit ng internal energy. Tugon ni Bigong ay pareho pa rin, swerte lamang iyon. Ngunit biglang sumigaw si Jinbek, galit na galit, at sinabing alam niyang nagsisinungaling si Bigong. Simula nang malaman ni Jinbek na walang inner energy si Bigong, ginawa na niya ang lahat para maayos ito, ngunit nabigo siya. Napaluhod si Jinbek habang umiiyak at tinawag ang sarili bilang isang kabiguan. Naalala niya kung paanong inapi si Bigong ng iba, at humingi siya ng tawad. Ngumiti si Bigong nang mapagtanto niyang hindi pa rin nagbabago ang matanda. Si Jinbek ang taong sumuong sa apoy para iligtas siya bilang isang batang sugatan noon sa isang pag-atake ng mga tulisan. Siya rin ang nagbuwis ng sariling buhay para mailigtas ang iba nang salakayin sila ng mga demonyo. Buo ang desisyon ni Bigong na hindi na muling mamamatay si Jinbek sa harap niya. Lumapit siya rito at sinabing wala nang kailangang sisihin pa ang sarili. Nagmakaawa siya kay Jinbek na pagkatiwalaan siya, sapagkat siya ang mag-aayos sa lahat ng kanilang mga problema. Nang gabing iyon, sinuri ni Bigong ang sarili. Napagtanto niyang dahil sa time spell na kanyang ginamit, nawalan siya ng 70% ng kanyang mana. Ang pinakamataas na antas ng mahika na kaya niyang gamitin sa ngayon ay nasa 4th circle lamang, bagay na ikinabigo niya dahil dati na niyang naabot ang 8th circle, isang bagay na inabot siya ng daan-daang taon upang makamit. Naalala ni Bigong ang kanyang pananatili sa Demon Realm. Ngayon ay nakabalik na siya sa panahong hindi pa dumarating ang mga demonyo. Alam niyang 10 taon mula ngayon ay muling lulusab ang mga ito. Ngunit sa loob niya, dala-dala pa rin niya ang 300 taon ng alaala. Mayroon siyang impormasyon tungkol sa Demon Army mula sa mga uri ng mahika, mga kagamitang inihanda nila, hanggang sa pinakamahalaga, kung paano talunin ang Demon King na si Turn. Ilang sandali pa, dumating si Jinbek sa silid ni Bigong at sinabing hinahanap siya ng Vice Academy Master. Sinabi rin ni Jinbek na nag-aalala siya, sapagkat alam niyang pinapatawag si Bigong dahil sa kahilingan nitong ma-promote bilang official instructor. Alam ni Jinbek na ang Vice Academy Master ang siyang nagrekomenda kay Mayang, kaya sigurado siyang may galit ito kay Bigong. Tinanong ni Jinbek si Bigong kung bakit bigla nitong ginustong maging opisyal na instructor. Ang sagot ni Bigong, ito ang kanyang unang hakbang sa pag-aayos ng akademya. Ang Dragon Spring Academy ay minsang kinilalang pinakamahusay sa 3 nangungunang Orthodox Martial Academies. Ngunit 2 taon na ang nakararaan, ang master ng akademya, na isa sa top 10 martial masters, ay bigla na lamang nawala. 2 taon silang naghanap ngunit nabigo. At dahil sa pagkawala ng makapangyarihang guro, tuluyang nawala sa sentro ng pansin ang akademya. Pagdating sa silid, tinanong ng Vice Academy Master na si Semyong kung seryoso ba talaga si Bigong sa kahilingan nito. Sumagot si Bigong ng oo, may malaking ngiti sa kanyang mukha. Ngunit sa likod ng ngiti, itinatago ni Bigong ang kanyang tunay na nararamdaman, ang galit. Dahil para sa kanya, si Semyong ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng Dragon Spring Academy. Naalala ni Bigong ang araw ng pagsalakay ng mga demonyo. Lumitaw ang mga halimaw na kailan may hindi pa nakita at agad nagsimulang pumatay ng mga tao. Isa iyong malagim na araw na naging simulan ng pananakop ng mga demonyo sa kanilang dimensyon. Lahat ng batang disipulo ng Dragon Academy ay walang awang pinatay. Sa araw ding iyon, nasaksihan ni Bigong sina Semyong at Instructor Deong na tumatakas mula sa akademya. Alam ni Bigong na kung hindi tumakbo si Semyong, o kung sana ay nagulat man lang ito ng sitwasyon, o pinaganya ang defense system ng akademya, ay maraming buhay sana ang nailigtas. Habang nakatayo sa isang silid, malinaw pa rin sa alaala ni Bigong ang mga sigaw ng mga disipulong napatay noon. Hindi niya balak kalimutan ang mukha ni Semyong. Dahil persigido si Bigong sa promosyon, sinabi ni Semyong na kailangan muna nitong pumasa sa isang pagsubok. Ipinahayag niya kay Bigong na kailangan nitong salakayin ang kuta ng mga Demonic Knight. Nagulat si Bigong sa narinig. Ang lugar na ito ay tinatawag na Demonic Knight Stronghold, dahil sa paulit-ulit na pinsala at kaguluhang dulot ng grupong ito, ipinatupad ang isang kautusan upang salakayin sila para sa kapakanan ng mga sibilyan. Ito ang misyon na ibinigay kay Bigong at nakasaad ito sa isang opisyal na kasulatan.
Ipinaliwanag ni Semyong na ang misyon ay bahagi ng mga pangunahing rekisito upang maging isang instructor, sapagkat ang mga senior instructor ang bumubuo ng pangunahing puwersa ng akademya. Kasama sa silid si Instructor Deong na isang senior instructor sa larangan ng blade technique. Lahat ng senior instructor sa paaralan ay itinuturing na mga martial masters, mula kay Semyong na dalubhasa sa lightning blade arts, hanggang kay Deong na gumagamit ng mabagsik na Tyran Ikal Tiger Blade. Nandyan rin si Yun Bok, eksperto sa archery, at si Sang Pilgi na gumagamit ng Dark Shadow Divine Sword. Nagtanong si Bigong kung gaano katagal niya kailangang tapusin ang misyon. Sinabi ni Semyong na may 2 linggo si Bigong upang matapos ang misyon at kahit isang araw na pagkaantala ay hindi palalagpasin. Ngunit ngumiti lamang si Bigong at sinabing matatapos niya ito sa loob ng 3 araw. Nabigla ang mga instructor sa lakas ng kumpiyansa ni Bigong. Matapos niyang umalis, tinanong ni Deong si Semyong kung totoo bang balak nitong i-promote si Bigong. Ngunit sinagot siya ni Semyong na hindi na babalik si Bigong ng buhay. Samantala, patungo na si Bigong sa bundok gamit ang isang magic para mas mapabilis ang kanyang paglalakbay. Hindi siya mangmang, alam niyang may masamang balak si Semyong. Naalala rin niya na sa panahong ito, unti-unti nang sumisikat ang Forest Alliance, bagamat kakaunti pa lamang ang may alam tungkol dito. Sa parehong oras, ipinapaliwanag ni Semyong kay Deong ang kanyang plano. Ang pinuno ng Demonic Knight Stronghold ay isang martial master sa rurok ng lakas, si Master A.K. Gugiyong. Hindi isang ordinaryong tulisan si Gugiyong, dati siyang pinuno ng isang unorthodox sect na tinatawag na Heaven-Destroying Sect. Pinaniniwalaang namatay siya sa kamay ng mga traidor ilang taon na ang nakalilipas, ngunit siya'y nakaligtas. Pinaghiganti niya ang sarili sa pamamagitan ng pagpatay sa mga nagtraidor sa kanya. Tinanong ni Deong kung paano ito nalaman ni Semyong, ngunit umiwas ito sa tanong. Sa puntong ito, kampanteng-kampante na si Semyong na hindi na makakabalik si Bigong. Samantala, narating na ni Bigong ang bundok. Batid niyang hindi niya kayang talunin si Gugiyong sa kasalukuyan. Kaya't balak muna niyang pataasin ang kanyang mana bago harapin ito. Sa dami ng karanasan niya mula sa nakaraang buhay, alam niyang may paraan. Gumamit siya ng search magic upang hanapin ang isang mahalagang bagay. Dumating siya sa isang tila ordinaryong bangin, ngunit ito pala ay isang barrier na gawa sa mana. Pumasok siya roon at natagpuan ang isang kuweba. Sa loob ay may nagniningning na bagay, isang special grade mana stone na itinanim ng mga demonyo para sa hinaharap nilang paggamit. Ang mana stone na ito ang pinagmumula ng lakas ng mga demonyo at nagsisilbing tagapanumbalik ng kanilang mana. Bagamat walang silbi ito sa karaniwang tao, hindi isang karaniwang tao si Bigong, isa siyang dating demonyo. Kaya't hinawakan niya ang bato upang masipsip ang enerhiya nito. Naglabas ito ng isang matinding pagsabog ng enerhiya na kumalat palabas ng kuweba. Kinagabihan, makikita sina Gugiyong at ang kanyang mga tauhan na naghahalughog sa bundok. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, sinabi ng isa sa kanyang mga tauhan na wala silang natagpuan. Ngunit sinigawan ito ni Gugiyong at sinabing ipagpatuloy ang masusing paghahanap. Dahil sa kanyang lakas, naramdaman ni Gugiyong ang enerhiya ng pagsabog. Biglang lumitaw si Bigong sa likuran ni Gugiyong, kalmado at nakaupo sa ibabaw ng bato. Pinuri niya ang pakiramdam at kutob ni Gugiyong. Lumingon si Gugiyong, na tila nandidiri sa presensya ni Bigong, at tinanong kung sino siya. Itinaas ni Bigong ang kanyang kamay at ipinakita ang isang magic circle, saka nagsabing siya ay isang instructor mula sa Dragon Spring Academy. Tinanong ni Gugiyong si Bigong kung siya ba ang dahilan ng malakas na pagsabog ng enerhiya. Sa halip na seryosong sumagot, tinugon siya ni Bigong nang may halong pang-aasar. Dahil dito, nagalit si Gugiyong at tinangkang tag-in si Bigong gamit ang kanyang espada. Sa lakas ng kanyang atake, naglabas ito ng pulang pagsabog. Akala ni Gugiyong ay tinamaan niya si Bigong at mayabang niyang sinabing naroon siya upang patayin ito. Ngunit nagulat siya nang marinig ang boses ni Bigong mula sa kanyang likuran. Agad na pinalabas ni Bigong ang kanyang mana at inatake si Gugiyong, ngunit nagawang harangin iyon ni Gugiyong. Gayunpaman, hindi nakita ng mga tauhan ni Gugiyong ang mismong atake, at sa isang iglap, napugutan sila ng ulo. Napamulagat si Gugiyong sa takot ng masaksihan kung paanong inuos ni Bigong ang buong grupo niya. Sinabi ni Bigong na naroon din siya sa bundok upang patayin si Gugiyong.
Sabay silang sumugod sa isa't isa habang tinutulak ni Bigong si Gugiyong na ipaghiganti ang kanyang mga kasamahan. Lalong nagngit-ngit si Gugiyong at muling tinanong kung sino ba talaga si Bigong. Lalong uminit ang laban ng dalawa habang nagbabanggaan ang lilang aura ni Bigong at ang pulang aura ni Gugiyong. Maraming salpukan ng espada at malalakas na pagsabog ang nangyari. Paulit-ulit na ipinaalala ni Bigong na isa lamang siyang instructor sa Dragon Spring Academy, ngunit tumatanggi si Gugiyong na paniwalaan ito. Napansin niyang hindi man lang pinapawisan si Bigong sa pakikipaglaban, kaya't lalo siyang nabuwisit at nagpa siya ng gamitin ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan. Sumabog ang isang makapangyarihang pulang aura na lumikha ng alon ng enerhiya, sapat upang itulak pa atras si Bigong. Ang pangalan ng teknikang iyon ay Heaven Destroying Hehimon Divine Arts. Namula ang mga mata ni Gugiyong at sinabi kay Bigong na malaki ang naging pagkakamali nito. Nagsimula siyang ikwento ang pinagmulan ng kanyang lakas, nagsimula ito nang itapon siya sa bangin ng mga traidor, at habang nangangarap ng paghihiganti, unti-unti niyang tinipon ang isang matinding likas na enerhiya. Ngunit pinutol ni Bigong ang kanyang kwento at sinabing wala siyang pake rito. Biglang napansin ni Gugiyong ang yelong landas na papunta sa kanyang katawan, isang teknikang tinatawag na freezing wave na nagsilbing panlilitaw ng bitag. Hindi pa siya nakakabawi sa gulat, bigla siyang tinamaan ni Bigong ng panibagong teknik, ang Astral Chain. Dalawang portal ang bumukas sa magkabilang gilid, at mula rito ay lumabas ang mga kadena na agad na tumali sa kanyang mga braso. Napasigaw si Gugiyong sa galit at sinubukang pumiglas, ngunit pinayuhan siya ni Bigong na huwag nang magsayang ng lakas. Ipinaliwanag ni Bigong na ang Astral Chain ay isang mahika na sumisipsip ng panloob na enerhiya ng biktima, isang teknik na espesyal na nilikha upang pabagsakin ang mga martial artists. Dahil sa kawalan ng pag-asa, napatanong si Gugiyong kung saan natutunan ni Bigong ang ganoong klase ng sorcery. Tinuwanan siya ni Bigong at sinabing hindi iyon sorcery kundi magic. Tinawag pa niya itong tanga dahil hindi nito alam ang kaibahan ng dalawa. Dama ni Gugiyong ang kabiguan at pagkatalo. Tinanong siya ni Bigong kung may pinagsisisihan ba siya. Inamin ni Gugiyong na ang tanging pagsisisi niya ay ang hindi niya nagawang maghiganti. Gusto sana niyang singilin ang mga taong nanlinlang sa kanyang mga tauhan noong siya pa ang pinuno ng Heaven Destroying Sect. Kaya siya nakipagkasundo kay Semyong, para muling makuha ang kanyang lakas at maisakatuparan ang kanyang paghihiganti. Pumalakpak si Bigong sa kanya. Tumawa ito at sinabing hanga siya sa determinasyon ng lalaki. Hindi makapaniwala si Gugiyong na tinatawanan siya ni Bigong. Sinabi niya rito na wala itong karapatang husgahan siya, dahil malamang ay lumaki si Bigong sa marangyang buhay at hindi alam ang tunay na paghihirap. Ngunit nang marinig ito, tuluyang nawala sa sarili si Bigong. Hindi siya makapaniwalang sinabi ni Gugiyong na magaan ang kanyang naging buhay. Tiningnan ni Gugiyong ang mga mata ni Bigong at bigla siyang natigilan. Doon niya napagtanto na hindi pangkaraniwang tao ang kaharap niya. Sa puntong iyon, nagpa siya si Bigong na iparanas kay Gugiyong ang sakit na kanyang dinana sa loob ng 200 taon. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ulo ni Gugiyong upang ipakita rito ang bahagi ng kanyang matinding pagdurusa. Dinala ang diwa ni Gugiyong sa daigdig ng mga demonyo. Naguluhan siya at napaisip kung ano ang ginagawa ni Bigong sa kanya. Bigla na lamang lumitaw sa itaas niya ang isang higanti at nakakatakot na halimaw. Binalot siya ng matinding takot, ngunit agad din siyang dinala sa isang larangan ng digmaan kung saan nakita niya ang hindi mabilang na mga tao na walang awang pinapatay. Parang hindi pa yun sapat, sapagkat sunod siyang dinala sa isang silid kung saan isinasagawa ng mga demonyo ang kanilang mga eksperimento sa mga tao. Tuluyan siyang nabaliw nang maharap siya sa presensya ng hari ng mga demonyo. Pagbalik ng kanyang ulirat sa sarili niyang katawan, napasigaw siya sa takot sa lahat ng nasaksihan niya sa napakaikling oras. Tinanong siya ni Bigong kung ano ang naramdaman niya sa mga nakita niya. Ipinaalam ni Bigong na ito mismo ang uri ng kapalarang naghihintay kay Gugiyong sa loob ng 10 taon. Agad na lumapit si Gugiyong kay Bigong at nagmakaawang patayin siya dahil hindi na raw niya kakayanin. Habang umiiyak na parang bata, umagos ang luha mula sa kanyang mga mata. Itinaas ni Bigong ang kanyang espada at walang pag-aalinlangang pinugutan ng ulo si Gugiyong. Matapos nito, bumalik si Bigong sa akademya, dala ang ulo ni Gugiyong at ang kanyang espada. Ipinakita niya ang mga ito kay Semyong, na hindi makapaniwala sa kanyang nakita.
Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Bigong na ang dapat pag-usapan ngayon ay ang tungkol sa kanyang promosyon bilang isang senior instructor. Kinabukasan, nagdaos ng pagpupulong si Semyong kasama ang iba pang mga senior instructor. Hindi makapaniwala si senior instructor Yao Jin na si Bigong ang pumatay kay Gugiyong. Nagtanong naman si Yunbak kay Deong kung totoo bang si Bigong lang mag-isa ang sumalakay sa kuta ng mga Demonic Knight. Kinumpirma ito ni Deong at sinabi sa mga kasamahan niyang siya mismo ay nagtungo sa bundok. Natagpuan niya ang mga bangkay ng mga tulisan sa eksaktong locus yung sinabi ni Bigong, ngunit hindi niya alam kung paano ito nagawa ni Bigong. Napansin ni Deong na bukod kay Gugiyong, ang lahat ng katawan ng mga tulisan ay may hiwang diretsyo sa leeg, at tila isang atake lang ang ginamit. Nang mapansin ni Deong na hindi siya pinaniniwalaan ng kanyang mga kasamahan, hinamon niya sila mismo ang pumunta sa bundok. Pinakalma naman sila ni Semyong. Sa isip ni Semyong, alam niyang napakalakas ni Gugiyong, at siya mismo ang nakasiguro rito. Naisip niya kung paano nagawang patayin ito ni Bigong sa loob lamang ng isang gabi, lalo na't inamin niya na kahit siya ay hindi kayang gawin ito. Pumasok sa isip ni Semyong na baka tinulungan si Bigong ni Jinbek, ngunit agad niya itong inalis sa isip, dahil alam niyang hindi sapat ang kakayahan ni Jinbek. Sa huli, ang tanging conclusion ni Semyong ay kailangang mas lalo pa niyang imbestigahan si Bigong. Tinanong ni Semyong si Deong kung kaya ba nitong makipag-ugnayan sa Ghost Shadow Manor, isa sa pinakamalalakas na samahan ng mga assassin sa buong martial world. Kilala ang grupo sa pagtanggap ng anumang trabaho kapalit ng tamang halaga. Inutusan ni Semyong si Deong na humiling ng isang investigasyon tungkol sa lahat ng bagay na may kinalaman kay Bigong, maging ang araw-araw nitong ginagawa. Nagtanong ang grupo kung itutuloy ba ang promosyon ni Bigong. Ngunit may nakahandang plano na si Semyong, isang listahan ng mga disipulo na ilalagay sa ilalim ng pangangalaga ni Bigong. Nang makita ng mga kasamahan niya ang listahan, nagtawanan sila. At pinuri si Semyong sa brilyanteng ideya nito. Nang tanungin kung ano ang naging reaksyon ni Bigong nang ipakita sa kanya ang listahan, sinabi ni Deong na ngumiti lamang ito. Lingid sa kaalaman ng lahat ay ayon sa plano ni Bigong. Matapos niyang matutunan ang tungkol sa kapangyarihan ni Noseran na bumalik sa nakaraan, pinag-isipan niyang mabuti kung ano ang kailangang gawin bilang paghahanda sa muling pagsalakay ng mga demonyo. Dahil ang kaaway ay isang hukbong nakaubos na ng maraming dimensyon, napagdesisyonan ni Bigong na bumuo rin ng sarili niyang hukbo. Ngunit hindi basta-bastang hukbo, nais niyang bumuo ng isang makapangyarihang grupo na bihasa sa lahat ng uri ng mahika at martial arts. Kalaunan, humarap na si Bigong sa mga estudyanteng inilaan para sa kanya. Sila ay mga tinuturing na pasaway at suliranin sa unang taon ng akademya. Ngunit naniniwala si Bigong na may talento ang mga ito, kahit pa madalas na nababalewala ang kanilang kakayahan dahil sa kanilang ugali o pinanggalingan. May ilan din sa kanila ang pinapabayaan dahil hindi sila nagmula sa kilalang pamilya. Natural lamang para kina Semyong at sa kanyang mga kapanalig na isiping hindi kakayanin ni Bigong ang mga estudyanteng ito. Ngunit may isang bagay na hindi nila alam, may dalawang bayani noong panahon ng pagsalakay ng mga demonyo. Isa ay isang martial master at ang huling pag-asa ng Murm, pinuno ng Heavenly Sword Alliance. Ang isa naman ay isang bihasang mamamana na pinuno ng isang squad ng mga assassin at tagapagtiktik. Siya lamang ay pumatay ng napakaraming demonyo at kinilala bilang demon-slaying divine archer. Ang dalawang makapangyarihang nilalang na ito ay kabilang sa mga estudyanteng iniatas kay Bigong. Ngumiti si Bigong at tinanggap ang kanyang mga estudyante, sabay pakilala sa sarili bilang kanilang bagong instructor. Noong araw ding iyon, si Gokbok mula sa unang klase ng Camellia, pangalawang anak ng Dragon Tiger Escort Agency, ay namataang nakikipag-sparring kay Dan Leung, isa ring estudyante sa unang taon, ang panganay na anak mula sa One Star Sword Clan. Nakiusap si Dan kay Gok na tigilan muna ang pagsasanay dahil pakiramdam niya'y halos mabali na ang lahat ng kanyang mga buto. Ngunit sinigawan siya ni Gok at inutusan siyang tumayo. Ayon kay Gok, dapat daw maging mapagpasalamat si Dan dahil tinuturuan siya ng fist arts ng isang tulad niyang mahina. Pinaliwanag ni Dan na sa kanilang clan ay puro espada lang ang pinag-aaralan nila. Tumawa si Gok nang marinig yun at sinabi niyang walang silbi ang mga natutunan ni Dan. Dahil dito, napuno ng galit si Dan at napakuyom ang kanyang mga kamao. Napansin ito ni Gok kaya't binalaan niya ito,
Kapag hindi raw siya tumigil sa pagkayem ng kamao ay bubugbugin pa siya lalo. Sa huli, napagtanto ni Dan na wala siyang laban kay Gok kaya ibinaba na lang niya ang mga kamay. Maya-maya, dumating ang isa pa nilang kaklase at pinigilan si Gok sa pagpipilit ng labanan. Si Yun Wukyung, isa ring estudyante sa unang taon at tagapamana ng Destructive Sword ng Yun Clan, ang nakialam. Pinakinggan siya ni Gok at umatras. Sinabihan pa niya si Dan na maswerte itong may tumulong sa kanya. Nagpasalamat si Dan kay Yun sa pagdating nito. Biglang pumasok ang isa sa mga guro at inihayag sa tatlo na hindi na sila kabilang sa Camellia class, lilipat na raw sila sa isang bagong klaseng binuo. Nabigla ang tatlo sa narinig. Maya-maya'y lumabas si Bigong at ipinakilala ang sarili bilang bagong instructor nila. Napatingin ang tatlong kadit sa isa't isa, punong-puno ng pag-aalinlangan. Hindi sila makapaniwala sa nakikita. Si Gok ang unang nagsalita. Sinabihan niya si Bigong na tigilan ang pagbibiro. Hindi siya makapaniwala na hindi lang sila biglang inilipat ng klase, kundi isang tila inutil na instructor pa ang magtuturo sa kanila. Tahimik ngunit mariin ang sagot ni Bigong. Sinabi niyang hindi maganda ang pananalita ni Gok at pinaalalahanan itong isa siyang instructor. Ngunit hindi ito pinansin ni Gok at idinagdag pa niyang wala siyang balak matuto mula sa kanya. Naisip ni Bigong na hindi pa titigil si Gok sa kay-abangan nito kaya't napagpasyahan niyang bigyan ito ng leksyon. Sa isang iglap, ginamit ni Bigong ang spell na blink at agad siyang nakarating sa harap ni Gok. Tinapakan niya ang paa nito na agad nitong ikinasigaw sa sakit at napaluhod ito. Habang si Gok ay namimilipit sa sakit, binanggit ni Bigong ang mga patakaran ng akademya, na may karapatan ng mga instruktor na parusahan ang mga estudyanteng suwail. Sa halip na umatras, lalo pang nagalit si Gok. Kumuyam siya ng kamao at inihanda ang isang malakas na suntok. Gamit ang ultimate skill ng kanilang pamilya, ang Dragon Tiger Mountain Splitting Fists, tinangka niyang pabagsakin si Bigong bilang ganti sa kahihiyang dinanas. Subalit hindi natinag si Bigong. Madali niyang naiwasan ang lahat ng suntok ni Gok habang binibigkas pa rin ang mga alituntunin ng eskwelahan. Sa isang iglap, napunta si Bigong sa likod ni Gok at bago pa ito makabawi, sinuntok siya sa dibdib. Napaatras si Gok sa lakas ng tama. Habang patuloy ang pagsuntok ni Bigong, sinabi niyang mahina ang martial arts ni Gok. Bumagsak si Gok sa lupa matapos makaranas ng sunod-sunod na suntok. Ngunit hindi pa tapos si Bigong. Sinabi niyang tumayo si Gok at subukang muli siyang labanan. Samantala, nanunood lang si Dan mula sa gilid, hindi makapaniwalang ang pinakamataas ang ranggo sa external arts training ay tinatalo lamang nga walang kahirap-hirap. Pinilit tumayo ni Gok, hindi pa sumusuko. Subalit sinalubong siya ng tuhod ni Bigong sa mukha. Napahinto sa takot ang iba pang kadet. Walang isa mang makagalaw. Napagtanto ni Gok na wala siyang laban kay Bigong, kaya gumapang na lamang siya palayo. Habang papalapit si Bigong, sinabi nitong hindi siya nasisiyahan sa simula ng klase nila, ngunit wala siyang problema sa pagpaparusa sa mga estudyante. Inihanda na ni Bigong ang suntok para tapusin si Gok, ngunit biglang sumingit si Yon. Hinawakan nito ang kamay ni Bigong bago tumama ang suntok. Sinabi ni Yon na masyado na itong malupit kay Gok na isa lamang kadit. Napangiti si Bigong. Sa wakas, gumalaw na rin ang kinikilalang pinuno ng Heavenly Sword Alliance. Si Yon ay kabilang sa isa sa mga kilalang angkan sa Central Plains. Mula pagkabata, kinilala na siya ng kanyang angkan bilang isang henyo sa larangan ng martial arts. Taglay niya ang pambihirang kakayahan na kahit ang Dragon Academy ay hindi kayang tapatan. Sa edad na 20, naabot niya ang tagumpay na maging pinakabatang Supreme Peak Martial Master sa kasaysayan, at naitalaga rin bilang isa sa 10 pinakamagaling na martial masters. Ngunit dumating ang mga demonyo. Sa simula pa lamang ng pananakop ng mga ito, lumaban na siya sa pinakamaraming laban kaysa kaninuman. Hindi nagtagal, naging target ng sunod-sunod na pag-atake ang kanilang angkan hanggang sa tuluyang malipol ang lahat, maliban sa kanya. Sa halip na malugmok sa kalungkutan tulad ng iba, pinili ni Yon na bumangon at maglakbay sa Central Plains upang labanan ang mga demonyo sa maraming digmaan. Nangalap siya ng mga nakaligtas at bumuo ng isang alyansang hindi lamang limitado sa Orthodox kundi pati sa mga unorthodox na sekta. Si Yon ay palaging nasa harapan ng labanan. Kapag pinakakawalan niya ang kanyang nakakasilaw na sword energy, pati ang pinakamalalaking demonyong halimaw ay nalulupig sa isang iglap.
Walang duda, siyon ang itinuring na bayani at huling pag-asa ng Central Plains. Ngunit sa ngayon at sa panahon na ito, isa lang siyang karaniwang marangal na galing sa isang tanyag na angkan. Inalis ni Bigong ang kamay ni Yun sa kanya. Inamin ni Yun na aliw siya sa ginagawa ni Bigong, isang assistant instructor na kamakailan lang ay hindi marunong gumamit ng internal energy pero ngayon bigla na lang lumakas. Kahit inaasahan niyang ganito ang mga pagbabago, hindi siya natuwa sa nakikita niyang pagyayabang ni Bigong sa harap ng mga kadit. Para sa kanya, isa itong walang kwentang palabas. Tinanong ni Yun si Bigong kung nakuha ba niya ang kapangyarihang ito mula sa tinatawag nilang fated encounter. Nagulat si Bigong na alam ni Yun ang ganitong konsepto. Nangako si Bigong na ikukwento niya ito kung susundin lang ni Yun ang kanyang pagsasanay. Ngunit tumanggi si Yun. Wala siyang interes at plano niyang magsumite ng formal na reklamo sa akademya. Tinalikuran niya si Bigong at nagsimulang lumakad palayo. Kasunod naman niya ang ilan sa mga talentadong estudyante. Biglang nagsalita si Bigong ng isang bagay na nakakagulat. Sinabi niya kay Yun na mali itong magpanggap na parang siya lang ang magaling at walang matututunan sa iba. Nilapitan ni Bigong si Dan at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Ipinahayag niya na siya mismo ang magsasanay kay Dan at sa loob lamang ng isang linggo, kayang talunin ni Dan si Yun. Nanlaki ang mata ni Dan at pinagpawisan ng malamig. Pati si Yun ay napalingon pabalik. Buong yabang na ipinahayag ni Bigong sa harap ng lahat na sa loob ng isang linggo, ang pinakamahina sa kanilang lahat ay kayang talunin si Yun. Hindi makapaniwala si Dan sa narinig. Tinanong ni Yun si Bigong kung handa ba siyang panindigan ang sinabi niya, at sumagot si Bigong ng oo. Kaya iminungkahi ni Bigong na gawing postahan ito. Kung matatalo ni Dan si Yun sa loob ng isang linggo, kailangang sundin ni Yun ang kanyang pagsasanay ng walang reklamo. Ngunit kung si Yun ang mananalo, malaya itong utusan si Bigong kahit papaalisan siya sa eskwelahan. Natawa si Yun. Wala siyang nais kay Bigong, ngunit hiniling niyang maging handa ito sa laban, saka siya tuluyang lumayo. Napasigaw sa takot si Dan. Tinanong niya si Bigong kung bakit niya iyon ginawa. Pinakalma siya ni Bigong, ngunit patuloy pa rin ang pag-aalala ni Dan kaya't pinagsabihan siya nito at sinampal. Pagkatapos ay inanunsyo ni Bigong sa lahat na tapos na ang klase. Samantala, nakahandusay pa rin si Dan sa sahig habang iniisip kung ano ang pinasok niya dahil kay Bigong. Pinapaalala ni Bigong kay Dan na kailangan lang niyang manalo. Ngunit naalala ni Dan ang kanyang unang public spar. Si Gok ang una niyang nakalaban at siya'y matinding tinalo. Mula noon, palaging pinapahirapan ni Gok si Dan. Ngunit ang parehong si Gok ay walang kalaban-laban nang makaharap si Yun. Hindi man lang ito nakapuntos ng kahit isang tama, ganun kalupit ang pagkatalo niya. Inamin ni Bigong na tunay na malakas si Yun dahil kakaiba talaga ang talento nito sa martial arts. Kaya naman, nagtanong si Dan kung bakit pa siya ang pinili ni Bigong sa kabila ng alam nitong kalakasan ni Yun. Ngunit sinabi ni Bigong na wala siyang dapat ipag-alala. Tiniyak niya kay Dan na mas malakas ito kaysa kay Yun, hindi pa lang niya ito alam. Dahil sa isip ni Bigong, bago pa ang regression, alam niya na si Dan mismo ang demon-slaying divine archer. Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ni Dan kung bakit niya kailangang hamunin si Yun. Ipinaliwanag ni Bigong na kailangang labanan at talunin ni Dan si Yun upang patunayan ang sarili bilang isang guro. Ngunit hindi natuwa si Dan sa paliwanag na ito, dahil para sa kanya ay problema ito ni Bigong at hindi sa kanya. Ipinahayag ni Bigong na may makukuha si Dan kung sakaling pumayag ito, ang pagkakataong makaganti. Dahil palaging talo si Dan kay Gok, tinanong ni Bigong kung ano ang naramdaman niya habang binubugbog siya nito. Nais malaman ni Bigong kung nasiyahan si Dan sa nangyari o kung gusto ba nitong maghiganti gamit ang sarili niyang lakas. Pagkatapos nito, ibinunyag ni Bigong ang isang bagay, sinabi niyang kaya niyang sanayin si Dan upang mas lumakas pa kaysa kay Yun. Sa pamamagitan nito, magkakaroon na ng kakayahan si Dan na lumaban sa mga nambubuli sa kanya. Matapos marinig ang lahat ng ito, napaisip si Dan. Sa huli, sumang-ayon siya na maganda ring maging mas malakas. Ngunit nilinaw niya na hindi siya nagnanais na tumibay para talunin si Gok, ngunit ang gusto lang niya ay maging malakas kaysa sa kanyang dating sarili. Nalugod si Bigong sa naging desisyon ni Dan. Kinabukasan, may kasangga na si Dan para sa sparring, isang manikang pambugbog habang si Bigong ay nagmamasid mula sa bubungan. Inutusan siya ni Bigong na atakihin ang dummy upang makita ang antas ng kanyang kakayahan.
Hinimok din siya nitong gamitin ang buong lakas ng kanyang martial arts. Mabilis na sinimulan ni Dan ang pagsugod. Paulit-ulit niyang hinato ang dummy. Ilang sandali ang lumipas at nang tila mapapagod na siya, sumigaw si Bigong upang hikayatin siyang magpatuloy. Sinubukan ni Dan na ibigay ang kanyang buong lakas ngunit nawalan siya ng balanse at bumagsak sa lupa. Hingal na hingal siya at basang-basa ng pawis ang kanyang mukha. Tinanong ni Bigong kung alam ba ni Dan kung ano ang problema niya. Ipinahayag ni Dan na habang ginagawa ang mga basic moves, hindi niya maintindihan kung bakit mabilis na nawawala ang kanyang panloob na enerhiya. Akala niya'y mali ang pagkakaintindi niya sa martial arts ng kanyang angkan, kaya't ilang ulit niya itong sinuri, ngunit walang nakita ni Katie Ting na problema. Dahil dito, inakala niyang may diferensya ang kanyang dantian o meridian points, kaya't ilang beses niya rin itong ipinacheck. Gayunman, wala ring resulta. Dahil sa lahat ng ito, napagpasyahan niyang baka kulang siya sa talento. Ngunit sinabi ni Bigong na mali siya, at isiniwalat ang isang bagay na hindi kailanman naisip ni Dan. Ipinahayag niya na ang kanyang meridian points ay mas malawak ang sakop kaysa sa karaniwan. Gulat na gulat si Dan at agad siyang humiling ng mas malinaw na paliwanag. Ayon kay Bigong, sa normal na kalagayan, ang ganitong katangian ay bihira at mas maraming benepisyo kaysa abala. Subalit, dahil bata pa si Dan at kulang sa panloob na enerhiya, nagiging problema ito. Ipinahayag ni Bigong na kailangang ilabas ng bawat martial artist ang enerhiyang mula sa dantian sa pamamagitan ng kanilang meridian points. Ngunit dahil mas malapad ang sa kanya at kokonti ang kanyang enerhiya, hindi ito nabibigyan ng tamang puwersa, kaya't kumakalat at nawawala agad. Muling nabigla si Dan, ngayon lang niya narinig ang ganitong paliwanag. Di rin niya ito alam dati, nalaman lamang niya ito sa pamamagitan ng isang pagkakataon bago ang kanyang regression. Napatingin si Dan kay Bigong at naramdaman niyang may mas malalim pang itinatago ito. Ngayon na alam na nila ang problema, kailangang hanapan na ito ng solusyon. Lalo pang nagulat si Dan nang malaman niyang may paraan para ayusin ito. Ipinaliwanag ni Bigong na ang kailangan lang ay dagdagan ang dami ng kanyang panloob na enerhiya. Muling tumindig si Dan, handa nang sumubok. Ayon kay Bigong, dahil hindi nila basta-basta mapapataas ang enerhiya sa maikling panahon, ituturo niya ang isang paraan na maaaring gamitin ni Dan. Sinabi niyang kailangan lamang nitong patuloy na ipunan ang enerhiya, at kapag sapat na ito, sa kanya ito pwedeng pakawalan. Mabilis na sumugod si Dan sa dummy, at sa nakakagulat na sandali, naputol niya agad ito. Sa unang pagkakataon, naipakita ni Dan ang tunay niyang lakas sa pamamagitan ng pamamaraang itinuro ni Bigong. Maging si Bigong ay labis ang tuwa sa nakitang pag-unlad ni Dan. Masaya si Dan dahil ito ang kauna-unahang beses sa kanyang buhay na nakaramdam siya ng ganitong sigla. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pahayag, bigla na lamang siyang bumagsak sa lupa. Nang sa wakas ay magkamalay si Dan, agad siyang tinanong ni Bigong kung kumusta na ang pakiramdam niya. Inamin ni Dan na parang wala na siyang lakas sa katawan. Ipinaliwanag ni Bigong na dahil hindi naging maayos ang paggamit ni Dan ng kanyang mga meridian noon, hindi pa sanay ang kanyang katawan kaya siya nawalan ng malay. Sinabi rin ni Bigong na wala siyang dapat ipag-alala sapagkat ang mga side effects ay kusa namang mawawala makalipas ang ilang buwan. Nagulat si Dan nang marinig na maaaring tumagal ng buwan ang mga epekto, gayong may laban siya sa loob lamang ng isang linggo. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Bigong na may dalawang problema si Dan. Una, tuwing ginagamit ni Dan ang kanyang teknik gamit ang naipong enerhiya, nauubos ito sa isang hampas lamang. Dahil dito, hindi kinaya ng kanyang katawan ang epekto, kaya siya nawalan ng malay. Pangalawa, masyado ring maliit ang kanyang energy core para makapag-imbak ng sapat na enerhiya bago pa man ang laban. Kapag pinilit niya ang sarili ng matagal, posible siyang dapuan ng energy deviation, isang bagay na lubos na ipinagbabawal. Sa puntong iyon, naunawaan na ni Dan ang kanyang sitwasyon. Gayunman, hindi pa rin mapakali si Dan habang nakatitig sa baston na hawak ni Bigong. Sinabi ni Bigong na huwag na niyang intindihin ang maliliit na bagay. Tinuloy ni Bigong ang pagtatanong at inusisa kung gaano katagal bago naipon ni Dan ang enerhiya noong pinatumba niya ang dummy. Sagot ni Dan, 7 minuto. Hindi nasiyahan si Bigong dito dahil hindi raw niya nakikitang tatagal si Dan ng 7 minuto sa harap niyon. Kaya isiniwalat ni Bigong na may iisang solusyon lamang,
at ito ay ang umiwas si Dan hanggang sa makaipon siya ng sapat na enerhiya. Mabilis na umatake si Bigong kay Dan, pero nakaiwas naman ito. Hindi tumigil si Bigong at muling umatake. Pinayuhan niyang huwag pansinin masyado ang mga hampas at ituon ang pansin sa pag-iipon ng enerhiya. Ginawang mas mahirap ni Bigong ang pagsasanay sa pamamagitan ng paggamit ng illusion spell upang magmukhang dumami siya. Nabigo si Dan na umiwas sa pagkakataong ito kaya tinamaan siya sa ulo. Masakit ito para kay Dan, ngunit sinabi ni Bigong na tigilan na niya ang pag-angal. Hinikayat niya itong bumangon upang ipagpatuloy ang pagsasanay. Sa sobrang pagkahapo, napilitan si Dan na magreklamo sa estilo ng pagsasanay ni Bigong. Ngunit biglang naging seryoso si Bigong. Ipinaalala niya kay Dan ang katotohanan, na tukoy na ang problema niya, kaya't ang susunod ay hanapin ang solusyon. Sinabi ni Bigong na wala siyang pag-asang matamaan si Yun kung hindi siya gagaling sa loob ng 1 linggo. Inamin ni Bigong na masakit at mahirap ang pagsasanay, ngunit ito lamang ang tanging paraan upang mapatunayan ni Dan ang sarili sa iba. Umabot sa puso ni Dan ang mga sinabi ni Bigong kaya't muling nabuhay ang kanyang motibasyon. Bumangon siya mula sa pagkakadapa, humingi ng tawad, at hiniling na ipagpatuloy ang pagsasanay. Napangiti si Bigong sa muling pagbabalik ng determinasyon ni Dan, ngunit ipinaalala niyang kakailanganing tiisin ni Dan ang walang tigil na pagsasanay sa loob ng buong linggo. Muling sumugod si Bigong habang naiiyak si Dan. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating na ang araw ng laban. Sabay na pumasok sa arena sina Yun at Dan, habang naruroon ang iba pang mga mag-aaral at guro upang saksihan ang labanan. Kitang-kita sa mukha ni Yun ang kumpiyansa, samantalang si Dan ay punong-puno ng pasa sa katawan. Karamihan sa mga estudyante ay hindi naniniwala kay Dan. Ngunit may ilan na umaasang baka kayanin niya ito dahil nakita nilang buong linggo siyang nagsanay. Sa mga upuan, naruroon si Gok at sinabing mas mabuti sanang nanahimik na lang si Bigong kaysa lumikha pa ng gulo. Bago magsimula ang laban, binalingan ni Yun si Bigong at sinabing na dati ay wala siyang hinihiling sa panalo, ngayon ay may gusto na siya. Hinayaan siya ni Bigong na ipahayag ito, kaya sinabi ni Yun na nais niyang paalisin si Bigong sa akademya kung siya ang mananalo. Tinanggap ito ni Bigong at ipinaalala na niya rin kung matalo man si Yun, alam na niya ang kapalit. Muling ipinaalala ni Bigong na ituon ni Yun ang pansin kay Dan at hindi sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang tagumpay ay matutukoy lamang kapag ang isa ay sumuko, nawalan ng malay, o nabitawan ang sandata. Idinagdag pa niya na ipinagbabawal ang anumang ataking maaaring makamete o makasawi. Siya rin ang magsisilbing huling tagahatol sa laban. Nang makumpirma na ang lahat ay sang-ayon, sinimulan na ni Bigong ang laban ni Dan at Yun. Biglang naramdaman ni Dan na parang may palm unit sa kanyang braso. Labis itong ikinagulat niya, lalo na't hindi naman niya nakita si Yun na gumalaw mula sa kinatatayuan nito. Maya-maya ay narinig niyang nagsalita si Yun, sinabing sumuko na siya. Doon lamang niya napagtanto na ang naramdaman niyang sakit ay bunga lamang ng nakakatakot na intensyon ni Yun na pumatay. Naisip ni Dan na kung gugustuhin man ni Yun, kaya niya siyang gawing pira-piraso, pero halatang gusto ni Yun na sumuko siya nang hindi nasasaktan. Nanginig si Dan. Napaisip siya kung bakit nga ba niya naisip ang Hamunin ang pinakamalakas sa klase nila. Lalo pang lumala ang kanyang pag-aalinlangan nang maalalang 1 linggo lang siyang nakapag-ensayo. Tumingin siya sa paligid at nakita si Bigong na nakatitig sa kanya. Sa paraan ng pagkakatitig nito, tila sinasabi nitong bagbog ang aabutin ni Dan kapag natalo siya kay Yun. Muling pinaalala ni Dan sa kanyang sarili ang dahilan kung bakit niya sinimulan ang laban, nais niyang maging mas malakas kaysa sa dati. Ngayon, handa na siyang panindigan ito. Napansin ni Yun na hindi pa rin sumusuko si Dan. Tinawag niya itong tanga at sinabing binigyan na niya ito ng pagkakataong umatras, pero hindi ito tinanggap. Bigla siyang sumugod kay Dan gamit ang isang napakalakas na atake, ngunit laking gulat ng lahat, pati na rin si Yun, nang makitang na-block ito ni Dan sa tamang oras. Napaatras si Dan dahil sa lakas ng atake, at napagtanto niyang kung hindi siya naging handa, baka nawala lahat ng naipon niyang chi sa isang iglap. Bigla namang ginamit ni Yun ang isa sa kanyang nakakatakot na teknik, ang Berserk Dragon's Rage Torrent. Sumugod siya muli at humugot ng isa pang malupit na hampas, pero nakaiwas na naman si Dan. Kahit nakaiwas, ramdam niya ang bigat ng puwersa sa likod ng atake.
Sumunod pa ang isa pang mabilis na atake, pero muli na namang nakailag si Dan. Unti-unti siyang nagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili, at naniwala siyang baka nga kaya niyang iwasan ang lahat ng atake ni Yun. Gulat ang lahat ng nanunood sa kanilang nakikita. Maging si Yun ay napansin na hindi nasayang ang isang linggong pagsasanay ni Dan. Gumamit muli si Yun ng panibagong teknik, ang Twin Dragon Fang Severance. Sa panlabas na anyo, tila naging dalawa si Yun. Ngunit naalala ni Dan ang ilusyon na ginamit ni Bigong sa kanya noong training. Napagtanto niyang inihanda na siya ni Bigong para sa ganitong pagkakataon. Dahil dito, muli niyang naiwasan ang atake ni Yun kahit basang-basa na siya ng pawis. Hindi pinayagan ni Yun na makahinga si Dan. Muli siyang sumugod, ngunit naiwasan na naman ito ni Dan. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niyang takot at gulat habang minamasdan kung gaano kabilis at eksakto ang mga atake ni Yun. Ngunit napansin niya na parang pamilyar ang estilo ng pag-atake nito. Dito niya naalala, ang mga galaw ni Yun ay siya ring ginagamit sa kanya ni Bigong buong linggo habang sila'y nagsasanay. Dahil kabisado na niya ang bawat galaw, pagbabago ng bilis, at ritmo, patuloy siyang nakakaiwas sa mga atake ni Yun. Sa wakas, napilitan si Yun umatras matapos hindi tumama ang kahit isang atake niya. Hindi makapaniwala ang mga estudyante sa kanilang nasasaksihan. May ilan na nagsasabing baka umaarte lang si Yun, pero marami ang tumutol. Kilala nila si Yun, hinding-hindi siya papayag na gawing palabas lang ang isang laban. Habang nasa gilid ng ring si Yun, tila iniisip nito kung ano ang nangyayari. Muling hinigpitan ni Yun ang pagkakahawak sa kanyang espada at biglang humingi ng tawad kay Dan sa pagtawag dito ng tanga. Inamin niyang marami nang natutunan si Dan sa loob lamang ng isang linggo. Sinabi pa niyang hindi niya alam kung paanong nalaman ni Dan ang teknik na ginagamit niya. Muling naghanda si Yun para sa isang mas malupit na atake. Pinapaikot niya ang kanyang espada at bigla siyang napalibutan ng asul na alon, dahilan upang magmukhang mas delikado pa siya. Ipinahayag ni Yun na gagamitin niya na ang Fierce Dragon Annihilation Technique. Sinabi niyang kung maiiwasan ito ni Dan, aaminin niya ang pagkatalo. Lalong lumakas at lumawak ang alon mula sa teknik, hanggang sa kinabahan na pati ang mga nanunood mula sa mga upuan. Wala pa silang nakikitang teknik na ganoon kalakas. Ngunit sa nakakagulat na pangyayari, nakita ng lahat si Dan na unti-unting naglalakad papunta sa mismong gitna ng asul na buhawi. Habang nilalapitan niya si Yun, nagtatanong ang lahat kung saan patungo si Dan. Ngunit si Dan ay diretsyong naglakad patungo kay Yun, na para bang tuluyan na siyang nawalan ng takot sa kalaban. Isang araw bago ang laban, kitang-kita sa itsura ni Dan ang matinding pagod at paghihirap. Halos bagbog na ang kanyang katawan at halatang nanghihina siya. Nilapitan siya ni Bigong at pinuri ito sa kanyang pagsasanay, lalo na sa galing nitong umiwas. Tuwang-tuwa si Dan at agad niyang tinanong si Bigong kung sapat na ba ang lahat ng natutunan niya para maiwasan ang lahat ng atake ni Yun. Ngunit agad siyang binigla ni Bigong sa sagot, hindi raw. Nabigla si Dan sa sinabi. Ipinaliwanag ni Bigong na hindi si Yun isang mangmang. Sa puntong iyon, maaaring minamaliit pa ni Yun si Dan, pero kapag patuloy nitong naiwasan ang mga espada ni Yun, mapipilitan itong magbago ng diskarte. Sinabi ni Bigong na wala nang ibang pagpipilian si Yun kundi gamitin ang pinakamalakas niyang teknik. Ipinaliwanag niya na ang teknik na ito ay parang isang mabagsik na dragon, isang martial art na bumubuo ng dambuhalang sword shi. Ayon kay Bigong, imposible iyong maiwasan. Dagdag pa niya, bigla raw itong lalaki at lalamunan ng buong arena. Ngunit agad niyang sinundan ng paalala, na walang bagay sa mundo ang hindi matatalo. Pinaliwanag niya na bagamat mukhang perpekto ang teknik ni Yun, hindi ito tunay na perpekto. Ang layunin daw nito ay takutin at lipulin ang karamihan ng kalaban na natatarante sa lakas nito o nagtatangkang tumakas. Sa puntong iyon, bahagyang ngumisi si Bigong ng tuso. Tanging isang paraan lamang ang nakita niyang posibleng solusyon, ang patuloy na umaban. At ito nga ang ginawa ni Dan sa mismong laban. Bagamat takot siya, buong tapang niyang hinarap ang buhawi. Kahit pa nasugatan siya ng kaunti, hindi siya tumigil sa pagsulong palapit kay Yun. Sinabi na rin noon ni Bigong na kapag nalamang ni Yun na nabisto ang kanyang teknik, tiyak na kikilos ito agad. Pero sinabi rin niya kay Dan na sa sandaling iyon, magiging mahina si Yun. Inutusan niya si Dan na samantalahin ang pagkakataon,
gamitin ang lahat ng kanyang naipong galit at ibigay ang isang malakas na atake. Sinunod ni Dan ang lahat ng bilin ni Bigong. At dahil dito, nihampa niya si Yun bago pa ito nakagalaw. Nabali ang espada ni Yun, at wala na siyang nagawa kundi mapatitig sa pagkabigla. Talo na siya. Matapos ang laban, agad siyang inalalayan ni Bigong habang siya'y lupaypay. Sa gitna ng kasiyahan ng karamihan, may iilang halatang galit, at isa na rito si Gok. Tinanong ni Bigong si Dan kung kontento na ba siya, at sa gitna ng tuwa, masayang sinagot ni Dan ng, oo. Ilang sandali pa, pumasok si Bigong sa kanyang silid-aralan para turuan ang kanyang mga estudyante. Ayon sa naging kasunduan, si Yun at ang iba pang naghimagsik ay kailangang dumalo sa klase at tanggapin si Bigong bilang kanilang guro. Nakakunot noo si Yun, hindi pa rin makapaniwalang natalo siya. Pagkatapos, opisyal nang inanunsyo ni Bigong ang simula ng kanilang unang klase. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ni Semyong at ng mga pinuno ng akademya. Ang layunin ng kanilang misyon ay para kumbansihin si Bigong na kusang umalis sa akademya, ngunit tila kabaligtaran ang nangyayari. Sa halip na iwan siya, mas lalo pang dumikit ang mga kadit kay Bigong. Isang miyembro ng grupo ang nagmungkahi na muling ilipat sa ibang klase ang mga estudyante, ngunit nagbanta si Yun na aalis siya sa akademya kapag ginawa nila ito. Ayaw itong mangyari ng pamunuan dahil siguradong sisira ito sa reputasyon ng institusyon. Lahat ngayon ay nagsisisi sa naging desisyon nilang payagan si Yun na matuto kay Bigong na isang baguhan lamang. Lahat ng sisi ay ibinabato ngayon kay Semyong. Tinanong ni Semyong kung totoo bang natalo ni Dan si Yun. Ayon sa mga ulat, sigurado na natalo nga si Yun, ang tinuturing na prodigyo. Hindi makapaniwala si Semyong, at lalo lang lumalim ang misteryong bumabalot kay Bigong. Hindi nila maaaring hayaang manatiling malaya ang isang tulad niya. Naalala ni Semyong ang kahilingan nila sa Ghost Shadow Manor para magsagawa ng investigasyon, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin silang natatanggap na tugon. Sa galit ay tinawag niyang mayabang ang mga ito, mga beerang espiya na akala mo kung sinong banal. Biglang may boses na nagsalita sa ere, sinabihang mag-ingat si Semyong sa kanyang mga sinasabi. Nagkagulo sa silid, lahat ay nataranta't nagtaka kung sino ang nagsasalita. Sa likod mismo ni Semyong ay biglang lumitaw ang isang nakakatakot na ninja. Nanlaki ang mata ni Semyong, hindi niya naramdaman ang presensya nito kahit gaano pa siya kaasa. Ipinakita na ngayon ng mga ninja ang kanilang sarili, sila nga ay mula sa Ghost Shadow Manor. Ang pinuno nila, si Shadow One, ay humiling ng dagdag na impormasyon tungkol sa target. Ibinigay sa kanya ang isang larawan ni Bigong. Pagkatapos nito, nagpulong sina Shadow 1, Shadow 5, at Shadow 7. Nagulat ang grupo na handang magbayad ng malaki ang akademya para lamang imbestigahan ang sarili nilang miyembro. Ayon kay Shadow 7, nakakatuwa at nakakahiya ito, dahil sa labas, kunwari matuwid ang akademya, pero ngayon, sila pa ang gumagawa ng maduming hakbang. Sumabad naman si Shadow 5 at sinabing pareho lang din sila ng mga tiwaling organisasyon, parehong nabubuhay sa maruruming pera. Biglang napuno ng galit si Shadow 1 at pinaalalahanan sila sa tunay nilang misyon. Ipinapaalala niyang may sinumpaan silang layunin, hanapin at paglingkuran ang isang partikular na tao, kahit pamalunod sila sa mga maruruming gawain. Agad namang humingi ng paumanhin si Shadow 5. Pinayuhan ni Shadow 1 ang kanyang grupo na sa ngayon ay mag-focus muna kay Jinbek. Naitanong ni Shadow 7 kung naniniwala ba siyang totoo ang balita na may itinadhanang tagpo, si Bigong, isang napaka-imposibleng pangyayaring nagbago sa kanya. Dati ay wala man lang siyang kakayahang gumamit ng panloob na enerhiya, pero ngayon tila isang bihasang mandirigma na. Ngunit pinutol ni Shadow 1 ang usapan at sinabing maaaring may malakas na taga-suporta lang si Bigong. Naniniwala siyang posibleng mas mapanganib si Bigong kaysa sa inaakala ng lahat. Pinayuhan niya ang kanyang mga tauhan na huwag hayaang matuntan sila ni Newman. Sa kumpiyansang sagot ni Shadow 7, kahit gaano pa kalakas si Bigong, imposible raw nitong madetect ang kanilang mga tagong galaw. Sa sumunod na tagpo, makikitang magkausap sina Jinbek at Bigong sa labas. Ipinahayag ni Jinbek ang kanyang pag-aalala, may mga taong gumagalaw na laban kay Bigong. Ngunit tila kalmado lang si Bigong, alam niyang mangyayari ito at handa siya.
Masaya si Jinbek na tila dumaan nga sa isang itinadhana. Tagpo si Bigong, nagbago talaga siya. Ibinunyag ni Jinbek na kung natalo lang si Bigong sa tunggalian, siguradong tuluyan na siyang pinatalsik ni Semyong. Ngunit sa loob-loob ni Bigong, naalala niya ang tunay na nangyari bago ang regression na natalo nga siya. Siya'y ibinaba sa mga trabahong pangkaraniwan lamang. Dahil sa hiyat pagkabigo, tumakas siya sa akademya. Sa labas ng akademya, naging escort warrior si Bigong. Kahit wala pa rin siyang kakayahang gumamit ng panloob na enerhiya, pinilit niyang palakasin ang sarili gamit ang pisikal na pagsasanay at kasanayan sa sibat. Sa huli, nakamit niya ang titulong first-ranked escort warrior. 10 taon ang lumipas sa ganitong buhay, nag-ipon siya ng koneksyon, kaalaman, at mga alyansa. Ngunit dumating ang araw ng pagsalakay ng mga demonyo. Habang inaalala ang lahat, galit na binato ni Bigong ang isang bato. Nagtaka si Jinbek at tinanong kung bakit. Ang sabi ni Bigong, may nakita raw siyang pangit na poloka. Sinermonan siya ni Jinbek bakit daw sasaktan ang isang inosenteng poloka. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, eksaktong sa lugar kung saan bumagsak ang bato, nagtatago pala sina Shadow 5 at Shadow 7. Tumama ito sa mukha ni Shadow 7 at namaga ito. Nagtaka siya kung nakita ba sila ni Bigong. Ngunit ayon kay Shadow 5, malas lang iyon, huwag raw pagdudahan ang kanilang stealth techniques. Samantala, habang nasa kanyang silid, napaisip si Bigong, tapos na ang unang bahagi ng kanyang plano. Ngayon ay iniisip niyang isama na ang isang babae sa kanyang mga hakbang. Ngunit nag-aalangan siya kung ito na ba ang tamang panahon. Biglang dumating si Yun. Ngunit hindi nagulat si Bigong dahil inaasahan niya na darating ito. Tinanong ni Bigong si Yun kung bakit ito naparito. Ikinwento ni Yun ang tungkol sa kanyang duelo laban kay Dan at sinabi niyang nababasa ni Dan ang lahat ng kanyang galaw. Noong unay inakala niyang resulta iyon ng pagsasanay ni Dan, ngunit kalaunay na pagtanto niyang imposibleng ganoon lang iyon, tila alam ni Dan ang lahat ng kanyang kilos at ang daloy ng kanyang pamamaraan. Dahil dito, tinanong ni Yun si Bigong kung ito ba ang nagturo kay Dan ng lahat ng kaalaman tungkol sa espada ng kanilang angkan. Laking gulat din ni Yun na alam ni Bigong, isang tagalabas, ang mapaminsalang teknik ng kanilang pamilya. Sagot ni Bigong, may bahid ng panunukso, nakilala at makapangyarihan ang teknik ng kanilang angkan, kaya't posibleng may ibang nakakaalam din ito. Ngunit matalino si Yun, hindi siya basta-basta naniniwala. Sinabi niyang imposible para sa kahit na sino lang na makuha ang teknik na iyon. Tinawag pa niyang hangal si Bigong dahil sa pagtatangkang lokohin siya. Pinuri naman ni Bigong si Yun sa pagiging matalino at hindi basta nalinlang. Sinabihan niya si Yun na maging tapat sa sarili kung nais nitong maging alagad niya. Alam daw ni Bigong na hindi lamang tungkol sa teknik ang dahilan ng interes ni Yun, alam niyang nais din ni Yun malaman ang kahinaan ng Supreme Dragon Heaven Severing Sword Technique. Bagamat perpekto na ito at ipinapasa mula henerasyon sa kanilang angkan bilang natatanging estilo ng pakikipaglaban, batid ni Bigong na napansin niyon ang mga kahinaan nito habang lumalaki at ginagamit ang teknik. Dahil sa talino niyon, napagtanto nito na hindi ito lubos na perpekto at may tago itong kahinaan. Subalit hindi ito kayang aminin niyon. Nang marinig niyon ang lahat ng ito, mariin niyang sinabi kay Bigong na huwag maliitin ang sining ng kanilang angkan. Ngunit sagot ni Bigong, huwag din niyang lokohin ang sarili. Ayon sa kanya, darating ang panahon na lahat ng akala nilang mahalaga ay mawawala ng saysay. Sa ngayon, ang tanging dapat isipin ni Yun ay kung paano siya magiging mas malakas kaysa sa kasalukuyan. Pagkatapos nito, sinabi ni Bigong na hindi siya magsasalita pa ng mas marami hanggat hindi pa handa si Yun. Biglang pinulot ni Bigong ang kanyang kahoy na unan. Tinanong ni Yun kung bakit niya ito kinuha, ngunit ang sagot lang ni Bigong ay huwag siyang mag-alala. Sabay inihagis ang unan sa bintana, may nakakainis daw na palakang nasa labas. Samantala, minamatyagan ng 3 aninong ninja si Jinbek, dahil siya ang pinakamalapit kay Bigong. Sa impormasyong nakuha nila, si Jinbek ay isa lamang karaniwang manggagamot ng akademya 5 taon na ang nakalilipas. Wala ring ebidensya na marunong siya ng tunay na martial arts. Habang nag-uusap, napansin ni Shadow 1 ang sobrang pamamaga ng mukha ni Shadow 7. Tinanong niya ito at inamin ni 7 na buong araw siyang binabato ni Bigong ng kung ano-ano. Tinanong ni Shadow 1 kung nadiskubre na ba sila, ngunit sagot ni Shadow 5,
hindi raw, dahil wala namang reaksyon si Bigong. Ngunit para kay Seven, tiyak niyang alam ni Bigong ang presensya nila. Galit na galit si Shadow Isa at pinagalitan si Seven sa pagdududa sa teknik ng kanilang angkan. Ayon sa kanya, tsamba lamang ang lahat ng nangyayari. Pinayuhan niya si Seven na magtiis pa dahil mas malala pa raw ang kanyang naranasan noon, habang halos maluha na ito. Pumwesto ang dalawa sa hardin upang hindi na maulit ang pagbabatong nangyayari. Nagbanta si Seven na kapag may lumipad pa ulit na bagay sa kanya, papatayin na raw niya si Bigong. May posibilidad daw na bigla itong magising at mambato na naman. Ngunit biglang may narinig silang papalapit sa hardin, kaya't dali-dali silang nagtago. Si Bigong pala iyon. Tumayo ito malapit sa hardin at nagsabing naiihi siya, dahil yata sa dami ng tsaa na nainom. Nanginginig na si Shadow 7 sa takot habang nakasilip si Shadow 5. Doon mismo, nagsimulang umihi si Bigong, sa mismong ulo ni Shadow 7. Hindi na ito kinaya ni Seven, kaya't napasigaw siya at tumalon palabas ng hardin. Laking gulat niya nang malamang hindi pala ihi kundi tsaa mula sa tukor ang ibinuhos ni Bigong. Ngunit huli na ang lahat, nabunyag na ang kanyang kinaroroonan. Nang tanungin ni Bigong kung gusto raw nitong makiinom ng tsaa, saka lamang napagtanto ni Shadow 7 na alam na ni Bigong ang tungkol sa kanila mula pa noon. Dahil sa sobrang inis, umatake si Seven sa layuning patayin si Bigong. Tahimik lang na nakatayo si Bigong, at nang umatake si Seven, ginamit niya ang barrier magic upang salagin ito, dahilan upang ang mga espada ni Seven. Hinawakan ni Bigong ang ulo ni Seven at ibinaon ito sa lupa. May mapanuksong ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi kay Seven at ng kanyang grupo, ang Ghost Shadow Manor, na matagal na siyang mulat sa kanilang presensya. Tumayo si Shadow 5 sa gulat. Galit na sinabi ni Bigong na iyon ang napapala ng mga nakikisawsaw sa buhay ng iba. Halos mabaliw si Shadow 5 sa galit at muntik nang sumugod kay Bigong, pero pinigilan siya ni Shadow Isa. Mismong si Shadow Isa, ang pinuno ng Ghost Shadow Manor, ang lumitaw sa likod ni Bigong. Ipinaalam ni Shadow Isa kay Bigong na humanga siya sa kakayahan nitong matuklasan ang kanilang presensya. Ngumiti si Bigong at sinabing siya nga ang taong hinahanap nila. Tinawag niya ang pansin ni Shadow Isa at tinanong kung matalino bang hakbang ang isiwalat ang sarili sa isang estranghero. Ngunit sagot ni Shadow Isa, wala naman talaga siyang balak na buhayin pa si Bigong. Tumawa si Bigong nang marinig ito at tinanong kung hindi ba siya napapatanong kung paano siya natuklasan. Ngunit ayaw makipagkwentuhan ni Shadow Isa, sumugod siya ng may dalang espada. Gumamit si Bigong ng kanyang mana blade upang harangin ang atake, at nabasag nito ang espada ni Shadow Isa. Subalit mabilis na kumuha ng panibagong sandata si Shadow Isa at muli siyang umatake. Lalong tumindi ang labanan. Napansin ni Bigong na kahit hindi kasing lakas ng iba si Shadow Isa sa pinsala, napakabilis, eksakto at tusok sa mga kritikal na bahagi ang kanyang mga galaw. Naramdaman ni Bigong na mataas ang konsentrasyon ng enerhiya sa espada ni Shadow Isa at alam niyang hindi tatagal ang kanyang mga barrier laban dito. Sa halip na matakot, natuwa pa si Bigong na lumalaban siya sa isang kalabang malakas. Sa gitna ng sagupaan, napaatras si Shadow Isang matapos siyang mapilitang mapa-atras ni Bigong gamit ang kanyang mana blade. Napansin ni Shadow Isa na kakaiba ang mga teknik ni Bigong, hindi ito karaniwan. Tinanong niya si Bigong kung gumagamit ito ng demonic arts. Itinanggi ito ni Bigong, ngunit inamin niyang malayo nga ito sa tradisyonal na martial arts. Nang marinig ito, napagtanto ni Shadow Isa na wala silang ibang opsyon kundi patayin si Bigong. Sa puntong iyon, pinakawalan ni Shadow Isa ang kanyang ultimate skill at sinabing ginagawa niya ito para sa Ghost Shadow Manor. Bigla na lamang siyang nawala sa kanyang kinatatayuan, ikinagulat ni Bigong. Lumilitaw pala na ginamit ni Shadow Isa ang teknik na tinatawag na soul-destroying stride, isang mabilis at panlinlang na galaw na nililito ang target bago pa nito mamalayan na nasugatan na siya. Matagumpay niyang nalapitan si Bigong at tinaga ito, tinanggal ang isang braso. Inakala niyang natapos na ang laban. Ngunit laking gulat niya, ang tinamaan niya pala ay isang ilusyon. Bago pa siya makabawi, naramdaman na niya ang kamao ni Bigong papalapit. Isang matinding suntok ang tumama sa kanya, dahilan upang tumilapon siya sa pader at malaglag ang kanyang maskara. Nanlaki ang mga mata ni Shadow 5 sa kanyang nakita, tinalo ng isang suntok ang kanilang leader.
Nagtanong si Shadow Isa kung paano siya natuntun ni Bigong. Ang hindi nila alam, may taglay na search magic si Bigong na tila isang hit-seeking device, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita kahit ang mga nagtatago sa anino. Ngayong natalo na si Shadow Isa, iminungkahi ni Bigong na magkaroon sila ng maayos na usapan. Walang nagawa si Shadow Isa kundi makinig. Sinimulan ni Bigong ang kwento tungkol sa Ghost Manor, na dating kilala bilang Origin Sect. Isa itong mahiwagang sekta, parang multo na walang sinuman ang tunay na nakaalam ng layunin. Napakatago nila kaya't nang mawasak sila ilang dekada na ang nakalilipas, halos walang balita ang lumaganap sa rehiyon. Tanging ang mga isinilang at lumaki sa sekta, ang mga nanatiling tapat hanggang sa huli, ang nakaalam ng katotohanan. Ang mga nakaligtas ay muling lumitaw sa ilalim ng bagong pangalan na Ghost Shadow Manor. Sa kalaunan, naging isang lihim na samahan ito na tumatanggap ng maruruming misyon at mapanganib na gawain. Ngunit ang lahat ng ito, ay may iisang layunin, ang muling buhayin ang Origin Sect. Iyon ang pangunahing misyon ng mga ninja. Tulala si Shadow Isa sa narinig. Sa buong kasaysayan, ni minsan ay walang impormasyon tungkol sa Origin Sect ang lumabas. Saka sinabi ni Bigong na may dalawang misyon siyang inihahain kay Shadow Isa. Kapag nagtagumpay ito, ibibigay niya ang impormasyon tungkol sa matagal na nitong hinahanap. Nanginginig ang kamao ni Shadow Isa habang inaamin niyang 2 dekada na siyang naghahanap ng sagot ngunit bigo pa rin. Napasigaw siya kay Bigong at tinanong kung alam ba talaga nito kung ano ang hinahanap ng kanilang organisasyon. Kalmado ang boses ni Bigong nang sagutin siya. Aniya, ang organisasyon ay naghahanap ng dugo ng Origin Sect, isang natatanging lahi na makapagmamana ng buong sining ng sekta. Ang mga taong ito ay may natatanging marka sa kaliwang pulsuhan. Tumahimik si Shadow Isa nang malaman niyang alam ni Bigong ang tinutukoy niya. Tinanong niya kung paano ito nalaman ni Bigong, ngunit sinabi nitong sasagutin lang niya iyon kapag tinanggap na ni Shadow Isa ang kanyang alok. Ayon kay Bigong, malaya si Shadow Isa na tumanggi, at mag-aksaya pa ng panahon na maging sunod Sonoran sa ibang tao. Tumindig si Shadow Isa, pinulot ang kanyang espada, at magalang na tinanggap ang misyon. Ngunit may babala siya, kung malalaman niyang nilinlang sila ni Bigong, sisiguraduhin niyang pagbabayadan niya ito. Natuwa si Bigong na pumayag si Shadow Isa at agad siyang nagsimulang ibigay ang unang misyon nito. Sa ibang lugar, may isang nakamamatay na babaeng mamamaslang na nakitang pinapatay ang isang grupo ng mga kriminal. Mag-isa niyang pinulbos ang mga ito at tanging ang vice leader nilang si Makwo ang iniwang buhay sa huli. Ang gang ni Makwo ay nang atake ng isang baryo at ginahasa ang mga kababaihan doon. Ang mga babaeng nakaligtas ang siyang nagpadala sa babaeng mamamatay tao upang ipaghiganti sila kay Makwo. Nakaupo sa ibabaw ni Makwo ang babae, pinipigilan siyang makagalaw. Hindi niya magamit ang kanyang lakas, at ramdam niyang mabilis na nauubos ang kanyang panloob na enerhiya. Pilit pa siyang nagpapaalala sa babae na siya ang vice leader ng isang mapanganib na grupo, ngunit hindi ito ininda ng mamamaslang. Tinapos niya ang buhay ni Makwo. Matapos siyang patayin, tumayo ang babae sa may bintana. Dama po ang isang ibon na mensahero at naghatid ng kanyang susunod na misyon. Ang target niya, si Bigong. Samantala, si Bigong naman ay abalang binabantayan ang pagsasanay ni Dan. Napansin niyang tila may pag-uugali si Dan habang nagsasanay. Gaya ng dati, naghanda siyang saktan ito bilang bahagi ng kanyang training method, pero nakiusap si Dan na huwag. Nagtanong si Dan kung bakit si Yun ay hindi man lang pinapalo, sabay turo nito habang abala si Yun sa sariling pagsasanay. Ipinaalala ni Bigong kay Dan na malayo ang agwat nila ni Yun. Mula sa gilid ng kanyang mata, sinulyapan ni Bigong si Yun at natuwa sa ipinapakitang galing nito. Alam ni Bigong na ang talento ni Yun ay makakatulong upang maabot nito ang mas mataas na antas. Lumapit si Dan kay Bigong dahil may kinikimkim siyang pag-aalala. Hindi niya sigurado kung talaga bang kaya niyang pasiglahin ang kanyang chi. Ngunit matatag ang sagot ni Bigong, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ipagpatuloy ito. Ipinayo niyang kahit mahirap, kailangan ni Dan na ipagpatuloy ang sirkulasyon ng kanyang chi. Nauunawaan ni Bigong ang mabigat na nararamdaman ni Dan, at batid niyang hindi ito tunay na ipinagmamalaki ang pagkakatalo kay Yun, lalo pat nanalo siya sa pamamagitan ng panlilinlang. Gayunman, alam ni Bigong na hindi ito bagay na agad-agad na malulutas. Nagbalik tanaw si Bigong sa naging usapan nila ni Shadow Isa.
Tinanong niya kung may progreso na sa kanilang misyon matapos ang 10 araw, ngunit negatibo ang sagot. Nababahala si Bigong na baka maapektuhan ang kanyang plano. Sa gitna ng pag-aalala, dumating si Deong. Dahil masama ang loob ni Bigong, tiningnan niya ito ng masama at sinabing istorbo ito. Ngunit giit ni Deong, wala namang ginagawa si Bigong kundi ang maglakad-lakad. Sa totoo lang, gusto sana niyang labanan si Bigong, pero biglang naalala ang nakita niya sa bundok noong isang araw, isang bagay na nagpabago ng kanyang isip. Sinabi ni Deong na pinapatawag si Bigong sa pangunahing bulwagan. Nandoon si Semyong at gusto siyang kausapin. Nang magkaharap sila, tinanong ni Semyong kung kamusta na si Bigong. Ngumiti si Bigong at sinabing masaya siya sa piling ng kanyang mga magagaling na estudyante. Ngunit hindi masaya si Semyong sa mga nangyayari, kahit wala siyang magawa. Ipinaalala niya na ang akademya ay nasa ilalim ng Orthodox Alliance, at may pagdududa ang alliance sa kakayahan ni Bigong. Ang mas nakakagulat, ay tila nagka-interes na mismo ang alliance sa kanya. Nagulat si Bigong sa balita. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang magandang babae sa silid. Siya si Mei Solan, isang inspector na ipinadala ng alliance upang suriin si Bigong. Pinakita ni Bigong na tila nabighani siya sa kagandahan ng babae, pero lihim siyang nakatingin ng may pagdududa. Dito ay bumalik ang alaala ng kanyang naging usapan kay Shadow Isa. Tinanong niya noon kung kilala ba nito ang isang assassin na tinatawag na Soul-Taking Celestial Maiden. Ayon kay Shadow Isa, oo, isang kilalang assassin na kumikilos mag-isa, walang kasama o kaalyado, at hindi kailanman pumapalya sa kanyang target. Hindi pa niya ito nakikita ng personal, pero ang lahat ng target nito ay natagpuang wala ng buhay, waring sinipsip ang kaluluwa. Dagdag pa niya, maganda raw ang babaeng ito. Tinanong ni Shadow Isa kung gusto bang ipapatay ni Bigong ang assassin, ngunit ang sagot ni Bigong ay hindi. Sa halip, gusto niya itong papuntahin sa akademya. Nabigla si Shadow Isa sa utos. Ipinag-utos din ni Bigong na kanselahin ang kasunduan nila kay Semyong. Sinunod ni Shadow Isa ang utos. Kinausap niya si Semyong at sinabing ipakikilala niya ang isang taong kayang gawin ang trabaho. Ikinwento niya rito ang tungkol sa nakamamatay na assassin lady. Pagkatapos noon, muling tinanong ni Shadow Isa si Bigong kung bakit niya gagawin ang isang napakapanganib na bagay, lalo pat kilala ang assassin lady sa pagiging walang palya sa target. Nag-alala siya para kay Bigong, na baka mapahamak ito at mawala ang mahalagang impormasyon na kailangan sa kanya. Aminado si Bigong na delikado talaga ang assassin na iyon. Pero ito rin ang dahilan kung bakit niya ito kailangan. Maraming salamat mga kazen. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.